magre-react tayo at sasagutin natin or sasagutin ko ang pinoproblema dito ng isang kababayan nating OFW nung umuwi siya sa Pilipinas at nung bumalik siya sa Europe. Nakatag nga ako sa video na in-upload niya. Hindi ko alam kung binibigyan ba niya ako ng impormasyon or pinapamukha niya sa akin na walang kwenta ang e-travel dahil nga lagi kong tutorial ang e-travel. Kung ano man ang rason ni kabayan kung bakit niya ako tinag sa kanyang video, ang masasabi ko na lang, minsan sa ating mga OFW nagrereklamo tayo dahil hindi tayo aware na hindi natin alam na mas mapalad pa pala tayo kaysa sa ibang OFW na hindi nakaranas ng naranasan niya. Mamaya sasagutin natin ang 3 bagay na nabanggit niya. Share ko lang at kwento ko kung ano yung na-experience ko ng pauwi at pabalik ng Pilipinas. Pabalik ako ng Pilipinas at saka pabalik ako dito sa Europe. Yung na-experience ko mismo sa airport natin, Terminal 1. Siyempre, lahat tayong mga OFW excited, diba? Makauwi ng Pilipinas. Tapos, siyempre, hindi ko alam para sa mo talaga ang e-travel at ang QR code na yan na sinasabi ni Iskan daw. Para sa mo talaga yan. Padagdag pabawas sa memory ng phone, 'di ba? Kasi i-download mo sa apps mo. 'Yun. Siyempre ako si OFW nagmamadali fill up sa e-travel. 'Di ba? Ngayon, so may code na ako, excited na ako ma-try yun sa Pilipinas. Siyempre, ang tagal kong di nakauwi at first time ko magagamit yun. So pagdating ko sa airport ng Pilipinas, immigration, mabilis naman sa immigration. Pero ang inaantay ko dun yung hanapin yung e-travel pass ko. Yun ang inaantay ko eh. Na iano nila yon, hingiin nila sa akin yun. So pagkabigay ko ng passport ko, siguro mga 50 seconds lang yata, binalik na sa akin yung passport ko. So okay na, so tuwa ko. Iniintay ko sabihin na na yung e-travel ko, so wala. Tinanong ko, sabi niya doon na lang, doon daw sa tinuro ko doon. Ngayon pagpunta ko doon sa may mga nag-i-scan, kasi nakita ko doon ini-scan yung e-travel. Lintek, pagpunta ko doon, sabi ko saan po itong QR code i-scan. Ang sagot ba naman sa akin, hindi, okay na yan. Sabi ko, di ba po kailan i-scan to? Sabi niya, okay na yan, para mabilis. Ha? Para mabilis? Di ba? Para saan yun? Kung ganun lang din pala, di ba? May nalalaman pang i-travel tapos yun pala ang i-katwira lang sa'yo pag hindi iniskan. Para mabilis. Ha? Di ba? Ngayon, okay na, sige. Para mabilis daw, kahit walang pila. Para daw mabilis. So baka tinatamad lang. Diba? Terminal 1. Baka tinatamad lang. So yun na, okay na. Ngayon, ito na, pabalik na ako ng Europe. So doon ako uli sa uli. Doon ako sa Terminal 1 uli. Dumating ako ng alas 3 na madaling araw. Pumila ako mag-alas 4. Diba? Mag-alas 4 pa lang. Baka sa iisip dyan, paano mo nalam, nakatingin ka? Oo, nakatingin ako. Kasi binabantayan ko yung oras, natansya ko. So pumila ako mag-alas 4 sa ticket. Diyos ko po, ang dami na nagre-reklamo. Alam niyo ba kung anong oras ako nakapunta rin sa mismong sa harap sa ticketing? 6:10 ako nakaapak mismo doon sa
harapan niya para itimbang yung ano ko, yung luggage ko at yung ticket ko may bigay. Oh, di ba? Lintik, katangahan ba naman to? Ganun kabagal. Ngayon, pagdating ko dun sa, so okay na, 6:15 ako naka ano, ang flight ko ay 7:15 ha. Flight ko 7:15. So 6:15 ako natapos dun sa ticket. Ngayon, pagdating sa immigration, mabilis, okay sa immigration. Nagulat lang ako kasi ang haba ng pila, pero dun sa kabila, pinapasok lang nila 5-5 dun sa may kabila. Pero dun sa linya namin, ilang ano yun, 2, 3, 4 yun. Ang pila sobrang haba. So, hindi ko alam kung bakit gano'n lang yung inaan sa kabila. So, wala na akong ano doon, pakialam doon. Ito pa, katangahan sa airport or siguro part na ng kurakot. Oy, mga sa airport dyan ha, yung mga kurakot dyan. Bakit? Ikaw OFW, paalis ka na ng Pilipinas. Tsaka palang ibibigay sa iyo yung 950 pesos kung kailan paalis ka na ng bansa. 'Di ba? Anong katangahan 'yon? 'Di ba? Anong katangahan 'yon? Anong gagawin mo sa peso? 'Di ba? Palabas ka na ng Pilipinas. Baka isampal pa sa akin ng mga foreigner 'yung pag yung pinabayad ko eh. 'Di ba? At ito ba matindi? O sige, ibibigay nila kung paalis ka na. Buti sana kung ibibigay sa iyo pagkatapos mo sa immigration. Hindi eh. Ibibigay sa iyo yun, 950 pesos. Doon mismo sa gate ng airplano mo. Kung saan ka papasok. Doon palang ibibigay. 'Di ba? Katangahan ba naman? Pwede naman yung ibigay after immigration, tsaka nila ibigay para yung OFW dadaan ng duty free. Magamit yun, 950 pesos. 'Di ba? Ibibigay nila kung kailan andun ka na sa gate. 'Di ba? Anong katangahan yun? Oh. Kasi may nagsabi sa akin doon, diskarte daw yun. Kasi alam nila, mga OFW, iisipin ng OFW, hindi ko rin ako magagamit yung peso sa ibang bansa eh. Okay, pamigay ko na lang doon sa ano. Kaya pala, meron mga nag-aabang doon. Diba? May mga nag-aabang doon mga staff. Kasi nga, alam nila na iabot sa kanila. Sa katwiran. Hindi ko rin ako magagamit yung boss sa ano, sa ibang bansa. Peso. Diba? Oh. Diskarte nila. At ito pa, nagulat lang ako, bakit doon mismo sa gate ibibigay? At andun pa yung, ano yung mga upuan doon sa waiting area? Andun yung mga pera, bundle. Bakit doon? Wala ba silang boot talaga? Wala ba silang boot para doon iabot yung pera or doon sa may ticketing man lang? Di ba? Oh. Diskarte nila. Oh. Di ba katangahan na lang yung ganun? Iabot sa'yo yung pera, ang perang 950 pesos na refund. Pagpaalis ka na ng bansa. Katangahan yun. Terminal 1. Oh. Ano sasabi nyo? Sagana. Paldo-paldo yung mga tao nyo ah. Nung inaabot ko na yung 950 pesos dun sa isang staff, una hindi niya pa inaabot. Kunwari, ano yun sir? Doon pa. So itong isa, yung kasama niya, nagsalita. Di, tanggapin mo na. Pang merienda rin natin yan. Merienda. Para-paraan sa airport talaga eh, no? Diba? So, diba? Kahit sino, mapapaisip eh. Na, bakit binibigay yung pera pagpalawas ka na ng Pilipinas? Diba? Anong gagawin mo sa pera na yun? Yung peso. Diba? Okay lang sana dun after ng immigration tsaka nila iabot. Hindi, mismo sa gate mismo dun sa kusang ka na sasakay ng aeroplano, doon pa nila iaabot. Diba?
Diskarte nila, sablay. Huli. Oh. Sagana talaga, kahit saan tignan talaga. Kahit saan tignan talaga, ang daming kurakot sa Pilipinas. Mga para-paraan na lang, no? Oh. Kahit saan ang gulo tignan, Tamis. So, yun na lang muna. Adios. Una, nabanggit niya na hindi naman daw hinahanap ang e-travel arrival card paglapag sa Pilipinas or nung pinakita niya ito sa mga airport staff. Ang sagot dito guys, paulit-ulit ko na nga itong kinokontent na mismo ng DICT at Immigration na nagsabi na upon scan ng passport nyo ay nakikita na kung may e-travel registration kayo or wala. Pasalamat nga si Kabayan na walang naging problema sa kanyang arrival kumpara sa ibang mga OFW na wala talagang alam at hindi nag-register at naharang at naabala pa nung lumapag sila sa NAIA. So yun Kabayan ang sagot sa unang tanong mo na kaya hindi na hinahanap ang e-travel QR code dahil upon scan ng passport mo ay nakikita na sa immigration system kung meron kang e-travel registration or wala. Pangalawang nabanggit niya bakit daw sa boarding area binibigay ang terminal fee cash refund. Unang-una Kabayan, napakapalad mo dahil may nakukuha ka or may nakuha kang terminal fee cash refund. Dahil maraming mga OFW ang hindi nakakuha niyan dahil noon nga ay binibigay yan doon sa check-in counter area doon sa gilid. Pero maraming ang mga OFW ang nagmamadali kaya hindi na nila kinukuha ang terminal fee cash refund dahil nga panibagong pila na naman yon at pipila muli sila sa immigration. So nilipat nila sa boarding area para lahat ng mga OFW ay siguradong mabibigyan ng terminal fee cash refund. Pangatlo na nabanggit ni Kabayan na korupsyon daw ng mga taga-airport or ng mga airline staff na doon binibigay ang terminal fee cash refund para daw ibigay na lang sa kanila. At hindi naman daw nagagamit ang peso sa ibang bansa. Ang sagot dito Kabayan, nasa sayo naman kung ibibigay mo sa mga staff ang terminal fee cash refund na nakuha mo. Meaning, kung binigay mo ay kusang loob mo ito o ibinigay, hindi masama ang loob mo. At yung sinabi mo na hindi ito magagamit sa ibang bansa, ang sagot yes kung direkta mo itong ibibili mo. Pero pwede mo magamit ang peso mo pero papalitan mo muna sa mga money exchange. Dahil marami din mga kababayan natin ang naghahanap ng peso sa abroad or nagpapapalit ng pera sa abroad para pamasahe nila paglapag sa Pilipinas. Dahil nga halos lahat ng pera nila na dollar ay sinesend na nila through remittance. So, yung 950 pesos mo ay pwede mong ipapalit sa mga money exchange sa ibang bansa, lalo na sa airport. Siguro ay hindi ka lang talaga aware dahil ang nakikita ko sa naging karanasan mo ay napakapalad mo dahil wala naging aberya at napaka-smooth ng travel mo pauwi sa Pilipinas at pabalik sa abroad. Kumpara naman sa ibang mga kababayan natin na nanakawan ng maleta o laman ng maleta sa NAIA, sira-sira ang maleta at hindi nakakuha ng terminal fee cash refund nung bumalik sa ibang bansa. So sa issue na ito ay wala ka naman dapat ika-stress at problemahin. Ipagpasalamat mo na lang na naging okay ang bakasyon mo dahil nga nakasama mo ng maayos ang pamilya mo. So God bless sa'yo Kabayan, ingat tayo parati at laging magdasal at lagi tayo maging grateful.